Maayos na naibenta ni Malka ang bahay nila sa Pasig at saka ang ilang furniture na hindi na niya kailangan. Iniwan na lang niya ang mga importanteng gamit na pwede pa rin dalhin sa bago nilang bahay. Iyon kagad ang inasikaso niya nang makabalik siya sa Maynila mula sa Bohol. Hindi na niya kinuha ang alok ni Paula sa townhouse nito tumira. Marami kasi siyang gamit na dadalhin at baka hindi magkasya ang ngayon sa bahay nito. Nakakuha siya ng apartment sa Project 2 at doon sila lumipat ni Manang Lita. Nag-iba ang unang plano niyang maghanap ng trabaho. Naisipan na lang niyang magtayo ng sariling boutique at ang perang pinagbentahan ng kanilang bahay ang gagamitin niyang puhunan. Matagal na niyang balak iyon noong may textile company pa sila. Hindi nga lang natuloy dahil iyon ang panahong nagsisimula ng bumagsak ang kanilang negosyo. Katatapos lang niyang isulat ang last chapter ng kanyang manuscript nang tumawag sa kanya si Paula. Itatanong ko sana sa iyo kung gusto mong sumamang mamasyal. Pupunta kami ni Iman sa Greenbelt ngayon at baka darating din sina Denise sa Talarik. Nasa Paris pa sina Tenzin at Ginger para isang buwang honeymoon ng mga ito. Next time na lang, Paula. Hindi pa kasi ako nakakapag-ayos ng mga gamit na inilipat namin. Inuna ko kasi ang pagsusulat dahil bala kong magpasa sa Lunes. Pasuwanag niya rito. Ilan na ba ang nagagawa mong manuscript? Nag-inat muna siya bago sumagot. Medyo sumakit ang likod niya dahil ilang oras din siyang nakaharap sa computer. 7 na lahat. Alam mo ba na sa ating 4 ay ikaw itong pinakamabilis magsulat? Halatang nagulat ito sa sagot niya. May mga pending stars kasi ako simula noong bumalik ako dito galing sa Palanan. Ini-edit ko lang yung iba dahil wala kasi akong chance na isubmit nitong nakaraang linggo. Well, I'm sure a suspense love story with matching knight and shining armor na naman ang lahat ng kwento mo. Iniisip ko tuloy na malaki ang naging impluwensya sa iyo ng lalaking tumulong sa iyo noon. Paalala nito. Lalaking tumulong sa akin. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Oo nga pala. Bakit nakalimutan na yata niya ang lalaking minsang tumulong sa kanya? Kailan mo pala sisimula ng butik? Mulang tanong ni Paula na iba na ang usapan. Hopefully next week ay maghahanap muna ako ng magandang location tapos lalakad na ako sa SEC para tuloy-tuloy na. Sige, sabihin mo lang kapag kailangan mo ng tulong. Nagpaalam na ito dahil dumating na raw si Iman. Pagkababa niya ng telepono ay tumayo siya at muling nag-inat bago tinungo ang malaking karton na nasa dulo ng silid. Mga personal na gamit niyang laman niyon. Isa-isa niyang inilabas ang mga iyon. Halos na ilabas na niya ang lahat ng matigilan siya. May bagay na nahalo sa alam niyang hindi sa kanya. Isang flexible metal blade iyon na kahoy ang hawakan. Kung hindi siya nagkakamali, ay isang pellet knife iyon na ginagamit para sa paghahalo ng pintura. Tumayo siya at lumabas ng silid. Pinuntahan niya si Manang Lita sa kusina. Matagal na nilang katulong ito at mapagkakatiwalaan, kaya ito lang ang sinama niya sa kanyang paglipat. Manang, kanino po ito? Nakikita ko kasing naihalo sa mga gamit ko na inimpakan ninyo. Iniabot niya rito ang palette knife. Sinipat niya iyon. Dala-dala mo ito noong madisgrasya ka iya. Pagkuwan ay sabi nito. Hinagilap niya sa kanyang isip ang tungkol sa binanggit nito. At sinagawa niyang iyon ay biglang nag-flashback ang nangyari sa kanya ilang buwan ang nakalilipas. Naghihintay na lang si Malka na makatulog ang lahat ng kasama niya sa bahay. Nakahanda na siya para tumakas sa ikatlong pagkakataon. Ipinagdasal niyang sana ay hindi na uli siya pumalpak katulad yung 2 nauna. Simula nang mamatay ang daddy niya sa sakit sa puso, ay madalas sabihin ng kanyang madrasta na wala na silang kabuhayan. Hindi naman lingid sa kanyang kaalaman na talagang bumagsak ang textile company nila dahil sa malakas na epekto ng masamang ekonomiya sa bansa. Pero hindi niya alam na ibinenta iyon ng kanyang daddy para lang mabayaran ang mga pagkakautang nila. Lalong hindi rin niya alam na dahil kulang sila sa pambayad, ay kasali siya sa bargain sa taong pinagkakautangan nila. Bakit siya ipakakasal sa taong hindi naman niya kilala at lalong hindi naman niya mahal? Ayaw niyang mangyari ang ganon dahil sa simula pa lang ay itinanim na niya sa kanyang isip na pakakasal lang siya sa lalaking mahal niya. Nakilala na niya si Mr. T, ang lalaking pinagkakautangan daw nila ng malaki at nakatakdang maging asawa niya. Kliyente ito ng kanilang kumpanya at isa sa pinakamayaman sa Cavite. Unang pagkikita pa lang nila ni Mr. T, ay iba na ang naramdaman niya nang magdaog ang kanilang mga palad. Takot na agad na bumalot sa kanyang puso at kung tumitig ito sa kanya ay parang hinuhubaran siya. Kaya nga naisipan na niyang tumakas
dahil nakikita niyang hindi na siya makakaurong pa sa nakatakdang kasal. Nasa mukha ng kanyang madrasta ang matinding pag-asam na makasal sila ng matandang inchik. Malka ang tanging paraan na lang para hindi ka maipakasal sa lalaking sinasabi ng madrasta mo na pinagkakautangan ninyo ng malaki ay ang tumakas ka. Iyon ang kaagad na sinabi sa kanya ni Ginger nang mag-confide siya sa kanyang mga kaibigan na sinigundahan naman ni Paula. Tama, huwag kang mag-alala kung saan ka magtatago dahil pwede kitang itago sa palanan. Sabihin mo lang kung kailan at tutulungan ka namin. Noong una ay sinasabi pa niya sa dalawang kaibigan na kaya pa niyang pakiusapan ng kanyang madrastra. Subalit nitong nakaraang linggo ay naging bina ito. Naisip niya kung hindi namatay ang kanyang mami sa sakit na cancer 2 years ago. Hindi sana magkakagano ng buhay niya. Kung hindi lang sana siya iniwan ni Daniel, ay baka nagtana na sila at nagpakasal para makalayo siya. Ang daming sana. Pagpatak ng 2:00 ng madaling araw ay tahimik at buong ingat siyang lumabas ng kanyang silid. Sa likod siya dumaan dahil baka makita siya ng kanilang gwardya. Simula noong mahuli siyang tumakas ay nagtalaga si Mr. T ng bodyguard at kahit saan siya magpunta ay nakabuntot iyon sa kanya. Lalong nagpagalit iyon sa kanya. Bukod sa para na siyang preso sa sarili niyang bahay, ay naging estranghero na rin ang mga kasama niya. Wala na siyang kakampi dahil lahat ng kanilang katulong ay takot sa kanyang madrasta, maliban kay Manang Lita. Ito pa nga ang kasabwat niya niyon para makatakas, subalit hindi na ito kinasangkapan ngayon dahil ayaw niyang mapahamak ito. May puno ng mangga sa gilid ng kanilang bahay na pwede niyang akyatin para makalabas siya ng bakod. Walang problema sa kanya ang pag-akyat dahil simula pa nung bata siya ay ginagawa na niya iyon, pati ang pagbaba dahil may dala naman siyang lubid. Nang makakyat siya sa puno ay tinali agad niya ang lubid sa isang sanga. Pagkatapos ay bumiti na siya ron at dumaos-dos siya ng dahan-dahan. Kahit medyo masakit ang kanyang mga kamay ay tiniis niya iyon. Nasa kalagitnaan na siya ng lubid nang biglang umugoy ang lubid. Kinabahan siya dahil baka mabali ang sanga at bumagsak siya. Kapag nagkataon ay siguradong mapipilayan siya. Nang bigla siyang magulat mapasigaw ng maramdamang may humipo sa kanyang mga binti. Mulong umugoy ang lubid na lalong nagpataranta sa kanya. Hey, hold on, mahuhulog ka. Malakas ang boses na babala ng lalaking nasa ibaba. Bago pa man niya pagtuunan ng pansin ang sinabi nito, ay nabitiwan na niya ang lubid at bumagsak siya. Mabuti na lang at mabilis siyang nasalun nito. What the hell are you doing? Galit na tanong ng lalaki. Balak mo bang sa orthopedic tumira ng ilang linggo? Dagdag pa nito. Nangakbang sasagot siya ay napansin niyang bumukas ang ilaw sa garden nila at nakarinig siya ng mga boses. Marahil nagising ang mga kasambahay nila dahil sa pagsigaw niya kanina, please help me. Natigilan siya nang ibaling niya ang kanyang pansin sa lalaking may karga sa kanya. Kahit medyo madilim sa bahaging iyon, ay naaninag pa rin niya ang itsura nito. Rag na rag ang dating nito, dirty look, may balbas at bigote. Kahit nakasombrero ito ay hindi rin lingid sa kanya na mahaba ang buhok nito. Sa unang tingin niya rito ay parang kontrabida ito sa isang action movies at ang amoy nito parang may kumapit na chemical sa kanyang ilong na hindi niya maintindihan. Gas yata yun na parang pintura. But in fairness ang mga mata nito ay kakaiba, malalalim, itim na itim at tila mapanukso. Baka nga napakagwapo nito kapag nag-shape ito at nag-ayos o marahil mas mai-emphasize ang itsura nito sa liwanag. Pinagalitan niya ang sarili dahil masyado niyang inaanalisa ang itsura ng lalaki. Yung nasa gitna na nga siya ng pangalim. Are you scared of me? Tanong nito habang nakataas ang kilay. Napansin niya na nito ang bigla siyang natigilan. Mabilis naman siyang umiling. Magpapaliwanag sana siya. Pero narinig may sumigaw mula sa kabilang pader. Marahil ay nakita na ang kanyang mga kasambahay kung saan siya dumaan. Bumalik ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Please help me. Ulit niya sa pagkakataong iyon ay nagmamakaawa na ang tingin niya rito. Kahit halatang medyo nag-aalinlangan ito, ay sinunod naman ito ang pakiusap niya. Mabilis siyang ibinaba nito at hinila siya sa kotseng nakaparada sa Dicalion. Nang makasakay sila ron ay kagad na pinasibad nito iyon. Hindi niya alam kung may nakakita kasanla. Abot-abot ang kanyang dasal na sana ay wala. Now, will you please tell me what is going on? Tanong nito sa kanya nang makalabas sila ng subdivision. Halata sa tingin nito ang matinding pagtataka. Nagyuko siya ng ulo. I'm so sorry. Hindi ko gustong ilagay ka sa ganitong sitwasyon. Kailangan ko lang makatakas sa stepmom ko. Mahinang sagot niya. Bakit mo kailangan tumakas? Natigilan siya. Kailangan pa ba niyang magpaliwanag dito? I think I deserve an explanation here, lady.
Patuloy na tila nabasa ang nasa isip niya dahil baka mamaya sa pagtulong ko sa iyo ay ako pa ang mapasama. Dagdag nito nang makitang wala siyang balak na magsalita. Napahiya naman siya. My stepmother wants me to marry someone I don't have and I don't love at sa lalaking halos kaedad na rin ng daddy ko. At saka siya nagpaliwanag dito. Wala ka bang kamag-anak na mahihingan man lang ng tulong? Nagtataka pa rin tanong nito nang matapos siya sa pagsasalaysay pero nawala na ang galit sa tinig nito. Nasa malalayong lugar silang lahat. Yung iba ay nasa probinsya, yung iba naman ay sa Amerika. Nahihirapan akong kontakin sila dahil may limitasyon ang bawat kilos ko sa loob ng bahay. Sagot niya. Isa pa akala ko, mapapakiusapan ko pa ang stepmom ko pero naging bingi na siya. Ilang beses na rin ako nagbalak tumakas pero lagi niya akong nahuhuli. I'm sorry to hear that. Sa pagkakataong iyon ay parang nakikisimpatya na ang titig nito. Mabutin lang pala at binisita ko ang isang kaibigan ko. Nataga roon sa subdivision niyo. Kung hindi ay baka nahuli na uli nila. Kung hindi naman baka hanggang ngayon ay nasa puno ka pa rin na kalambitin. Biro nito. Bagong lipat kasi sila at tumulong ako sa pagpipintura ng kanilang bahay kasi pasensya ka na kung medyo mabaho ako. Yun pala ang dahilan kaya amoy pintura ito. Isa pa hindi naman siguro ito guns tulad ng iniisip niya dahil halata sa tindig, kilos at panalita ito na may breeding ito. Tipid na ngumiti siya. Wala iyon. Ibaba mo na lang ako sa... Natigilan siya nang biglang bumundol sa likod ng kanilang sinasakyan. Narinig niyang napamura ang lalaking katabi niya. Nang lumingon siya ay nakita niya ang mga tauhan ni Mr. T na nakasunod sa kanila. Hold on. Nagbababa lang sigaw ng lalaking katabi niya at pinasibad ang kotse. Subalit hindi lang pala isa ang sasakyang sumusunod sa kanila, kundi dalawa. Kaya wala itong nagawa nang gitgitin sila ng dalawang sasakyan sa gilid ng kalsada. Checkmate, parang nakikinikita na naman niyang tumatawa ang madrasta niya. Nang tumigil ang sasakyan nila ay hindi niya may tago ang takot. Hindi para sa kanyang sarili. Dahil alam niyang hindi siya pwedeng saktan ng mga ito. Bilin iyon ni Mr. T. Ang kinatatakutan niya ay baka madamay ang lalaking tumulong sa kanya. Labis-labis ang kanyang kaba nang makitang bumaba na mula sa kotse ang 3 bodyguards na madalas nagbabantay at nakasunod sa kanya. Nang makita niyang akmang bababali ng lalaking sinabi niya, ay mabilis na pinigilan niya ito. Huwag ka nang lumabas. Ako na ang makikiharap sa kanila. Umalis ka na agad pagkababa ko dahil baka madamay ka pa sa problema ko. Maraming salamat na lang sa tulong na ginawa mo. Pagkasabi niyo ay mabilis na akong lumabas ng kotse. Sasama na ako sa inyo. Huwag niyo lang siyang gagalawin. Wala siyang kasalanan. Mabilis sa taas na ang sabi niya sa mga lalaking sumunod sa kanila. Pinatatag niya ang sarili. Nagkatinginan muna ang 3 bago tumango ang isa sa mga iyon. Sumama ka na lang ng maayos. Nang lingon niya ang lalaking tumulong sa kanya, ay binigyan ito ng signal na umalis na. Sumunod na siya sa 3 bodyguards. Subalit bago pa nila narating ang sasakyang dala ng mga ito, ay isang malakas na sipa ang pinakawalan niya sa lalaking nasa likuran niya. Ganun din sa nasa kaliwa niya. Kasunod niya ay sinaksak niya ang braso ng isa sa mga ito. Kanina ay minahagilap siyang parang kutsilyo sa loob ng kotse ng lalaking tumulong sa kanya. Alam kasi niyang dihado na naman siya sa pagkakataong iyon, kaya umisip siya ng ibang paraan para makatakas mula sa mga ito. Nang mawala ang atensyon ng mga ito sa kanya, ay mabilis siyang tumakbo at pinuntahan ang kotseng iniwan ng mga ito. Mabuti na lang at hindi inalis ang susi kaagad niyang pinapaandar iyon. Mabilis na niyang pinasibad ang kotse. Hindi niya alintana kung nakasunod sa kanya ang iba pang tauhan ni Mr. T, basta ang nasa isip lang niya ay ang makatakas. Hindi niya kagad napansin ang isang sasakyan na magli-left turn. Mabuti na lang at bumusina ito at mabilis niyang kinalag ang mabel ni Bella para iwasan ito. Ganun pa man ay sumalpok pa rin ang kotse sa isang malaking puno. Kasunod na yun ay dumilim na ang paligid niya dahil malakas na tumama ang kanyang noo sa manibela. Akala ni Malka ay tapos na ang kanyang problema pagkatapos ng insidenteng iyon. Subalit nagkamali siya dahil pagkalabas niya ng ospital ay dinala siya ng kanyang stepmother sa Cavite at doon ikinulong sa bahay ni Mr. T. Mabuti na lang at tinulungan siyang makatakas ni Paula at itinago siya sa palanan. Iyon ang ginawa nilang plano dahil baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Hindi naman kasi basta-bastang tao si Mr. T. Napapikit siya. Bakit kaya biglang nawala sa isipan niyang lalaking tumulong sa kanya noon? Yun ba ang epekto ng malakas na pagkakauntog ng kanyang ulo noong madisgrasya siya? Pero imposible namang mangyari yun dahil ang sabi ng doktor na tumingin sa kanya ay walang serious damage na nangyari sa kanya.
Huminga siya ng malalim. Siguro ay talagang nawala lang sa isipan niya ang lalaki dahil sa dami ng problemang dumating sa kanya sa panahong iyon. Nang ibalik ni Manang Lita ang palette knife sa kanya, ay noon lang niya napansin na may nakakarve doon na initial na AE. Lunes ng tanghali nang magpunta si Malka sa publication para mag-submit ng manuscripts. Pipihitin sana niyang siradora ng pinto sa opisina nang kusang bumukas iyon. Nagmamadaling lumabas ang nagbukas niyon kaya hindi siya ito napansing nakatayo sa harap ng pintuan. Nabanggasan ito at bumagsak sa sahig ang ilan sa mga folder niyang dala. I'm so sorry. Paghingi nito ng paumanhin na tinignan siya. Queenie, biglang sambit nito na halatang nagulat nang makita siya. Higit siyang nagulat dahil lang humarap sa kanya si Aslan ay biglang rumisto sa isipan niya ang lalaking tumulong sa kanya noon. Mahigit isang buwan na ito kaya ata simula nang huli silang magkita ng lalaki at tila may nagbago sa mukha nito. Medyo humaba na ang buhok nito at halata kahit nakasombrero ito. Mayroon na rin tumutubong balbas sa bigote nito. Natigilan siya. Halos ganon ang itsura ng lalaking tumulong sa kanya noon. Hindi tuloy niya inalis ang pagkakatitig dito, lalo na sa mga mata nito. Biglang tumikhim ito. Did you miss me, Queenie? Tanong nito na pilyo ang tono at pagkakangiti. Alam niyang namula ang kanyang mukha sa pagkapahiya sa tinura nito. Inirapan niya ito at pinagtuunan na lang ng pansin ang nahulog na gamit sa sahig. Nang akmang pupuluto niya ngayon ay mabilis siyang pinigilan ito. Ako na lang ang kukuha. Sabi nito, nahiyanlaan niya. Pagkatapos nitong iabot sa kanya ang mga folders ay pumormal na ito. Magpapasa ka ba ng manuscript? Tumango siya habang inaayos ang mga dala. Ano nga palang ginagawa mo rito? Naitanong na niya iyon dito nang bigla niyang maaalala na doon nga pala ito nagtatrabaho. I'm sorry, nagtatrabaho ka nga pala rito. May kinausap lang ako riyan sa loob kaya bumaba ako. Pero nasa itaas ang opisina namin. Sige, maiiwan na kita rito dahil may gagawin pa ako. Paalam nito at mabilis nang tumalikod. Sumimangot siya. Nakaramdam siya ng inis dahil sa inasal nito. Hindi man lang siya kinumusta nito, kaya magkakilala naman sila. Sa halip ay nasarapas siya ito. Hindi nga ba't ikaw ang unang nang isnab sa kanya noon? Nagpapaalala sa kanya ng tila tinig mula sa kanyang isip. Paano hindi ko siya papansinin at iiwasan, kayong pinag-isipan ako ng masama ng girlfriend niya. Isa pa nagsinanong siya at ginamit din niya ito. Ikaw naman ang kusang sumama sa kanya. Ay nadala ako sa romantic words niya at natigilan siya nang mapagtanto niya nakikipagtalo naman siya sa kanyang konsensya. Gusto niyang batukan ang sarili dahil baka mapagkamalan pa siyang nasisiraan ng bait kapag may nakakita sa kanya. Pumasok na siya sa opisina para magpasa ng manuscript. Halos nalibot na ni Malka ang buong Metro Manila, subalit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang napipiling magandang lugar para sa pwesto ng plano niyang pagbubukas ng butik. Wala siyang magustuhan sa mga nakita niya sa newspaper ads. Maganda naman din yung iba pero mahal naman ang renta bukod sa malayo pa sa bahay nila. Mayroon ding malapit sa kanila, subalit hindi niya gusto ang lugar dahil parang wala siyang makukuhang customer kapag nagkataon. Napag-isip-isip niyang magbago ng plano. Iyon ay ang maghanap uli ng trabaho at kung hindi naman ay gawin na lang niyang karirang pagsusulat at baka doon pa siya swertehin. Nang Sabado na iyon ay hindi niya inaasahan na ang gwapong mukha ni Aslan ang bubulaga sa kanya nang pagbuksan niya ng pinto ang kumakatok sa kanyang bahay. Saglit na tila hindi siya makakilos sa kinatatayuan. Tulalang napatitig siya sa mukha nito. Ang lalaking tumulong sa kanya noon ang pumasok sa kanyang isipan. Kinutuba na siya. Ang mga mata ni Aslan ay pamilyar sa kanya. Nitong mga huling araw ay pilit niyang inaalala ang boses ng lalaking tumulong sa kanya. Pagkatapos ay ang initial na nakaukit sa falling knife. Have we ever met before? Iyon ang lumabas sa bibig niya. Parang dialogue nito ang ginamit niya. Ganon din kasi ang tanong nito sa kanya noong nasa Bohol sila. Yeah, more than a month ago in Bohol. Then 2 weeks ago in the publication office, Queenie. Sagot naman ito sabay ngisi sa kanya. Sumimangot siya dahil halatang pinaglalaroan siya nito. Nawalan tuloy siya ng interes na muling tanong ito. Bakit ka nga pala nandito at panahon nalaman ang bahay namin? Matabang na tanong niya rito at humalukip-kip pa. Hindi mo ba ako papapasukin muna? Oo nga pala. Nakalimutan tuloy niya ang kanyang manners. Pinapasok naman niya ito at sa kanya tinawag si Manang Lita para magpadala ng merienda. Pero tumanggi si Aslan dahil katatapos lang daw nitong kumain.
Nagkita kami ni Paula sa publication kanina at sa kanya ko nakuha ang address mo. Panimula nito. Tapos nabanggit naman niya sa akin 1 linggo na ka nang naghahanap ng magandang lugar para sa itatayo mong butik. Nagkausap sila ni Paula kagabi at naisangguni niya nito ang kanyang problema. Ang sabi nito sa kanya ay huwag siyang mag-alala at magtatanong-itanong ito sa mga kakilala. Actually, 2 weeks na akong naghahanap. Pagtatama niya at hindi tuloy niya maiwasang sabihin dito ang dalan. Hindi na ako magpapaligo-ligo pa. I want to help you, Queenie. May alam akong magandang lugar para sa bubuksan mong business. Isa itong bagong tayong building sa may Aurora, Cubao at ready for occupancy na. Commercial area kaya walang problema sa magiging mga customer. Kung bagong tayong building iyon, ay baka mahal ang single sa renta. Baka hindi makaya ng kanyang budget. Nabasa yata nito naglalaro sa kanyang isipan. Don't worry, I won't recommend you the place if your budget is not enough. Kaibigan ko ang may-ari ng building kaya kung gusto mo, sasamahan kita ngayon para makita mo ang lugar, total ay maaga pa naman. Iyon na yata ang solusyon sa kanyang problema, kaya hindi na siya nagdalawang isip na sumama rito. Napakalaki na ng ipinagbago ng Araneta Center simula nang maipatayo ang gateway. Naging maayos ang paligid at nawala na ang mga maliliit na establishment. Sa Heraldo Building ay nasa sentro ng commercial area. Halos katabi niyo ng gateway na napansin niya, may mga butik din pero pang-upper lang. Hindi ganun ang balak niyang butik. Gusto niya yung pangmasa. Mura lang ang ibebenta niya pero maganda ang quality. Kaninang dumaan sila sa Farmers Plaza ay napansin niyang naroon ang mga tiyanggi. Naisip niyang nasa strategy din na siguro ng may-ari kung paano i-commercialize ang negosyo para maging successful. And she had the confidence to meet this challenge dahil kahit paano ay may natutuhan siya sa kanyang daddy kung paano patakbuhin ang isang negosyo. May 4 na space for rent sa ground floor ng Heraldo Building. 2 na lang ang hindi pa nakukuha. Pinili niyang nasa kaliwang bahagi na halos katabi lang ng sidewalk papunta sa Farmers Plaza at Aurora Boulevard. Malapit din sa MRT station kaya kitang-kita agad ang pwesto nila. Tamang-tama lang ang luwang at laki ng lugar. May stock room at maliit na private room. So do you like it? Pukaw ni Aslan sa kanya. Nakangiting binalingan niya ito. Yes, excited na sagot niya. In that case, pag-usapan na lang ninyo ni Mildred ang terms and conditions nitong premises. Ang tinutukoy nito ay ang broker. Nasa late 30s ang edad ng huli. At nakilala niya ito kanina bago sila pumunta roon. Dinala sila ng babae sa opisina nito na nasa ground floor ng building. Mga ilang minuto lang silang nag-usap. Pinababalik siya nito sa Lunes para permahan ang kontrata. Kinagabihan ay tinawagan niya si Paula para ipalam dito na may nakita na siyang lokasyon para sa kanyang itatayong butik. Sinamahan nga ako ni Aslan kanina para tingnan ang pwesto. Very convenient at hindi naman delikado ang lugar. Higit pa rito ay mura lang ang singil na sa monthly rentals tapos malapit lang dito sa bahay. Pagkukwento niya rito. Mabuti na lang pala at nasabi ko kay Aslan ang problema mo. Kung hindi ay baka matatagalan ka pang makahanap ng magandang pwesto. Medyo nakakahinga na siya ng muluwag dahil naka-first step na siya sa kanyang plano. Paula, matagal mo na bang kilala si Aslan? Naisipan niyang itanong dito. Tumawa ito. Inakala marahil nito ay nag-aalala siya na baka hindi mapagkakatiwalaan ng lalaki. Hindi ganun ang nararamdaman niya kay Aslan. May gusto lang siyang kumpirmahin tungkol dito. Isa pa kung tutuusin nga, ay 2 beses na siyang sumama rito nang wala man lang pag-aalinlangan. Una ay noong nasa Bohol pa sila, pagkatapos ay kanina. Huwag kang mag-alala dahil mabait si Aslan. Naging kaibigan ko na siya dahil sa madalas na illustrator sa mga libro ko. Pamangkin siya ni Ma'am Sonja, ang tinutuspag nila ang kanilang publisher. Ano nga pala ang apelyido ni Aslan, Paula? Naisipan niyang itanong uli. Escanio. Aslan Escanio. Siya nga, sa loob-loob niya. Kung Escanio si Aslan, at ito nga ang lalaking tumulong sa kanya nito, hindi nga ba't AE ang initial na nasa Falay Lab na nakuha niya sa kotse nito noon? Posible nga ang sibig sabihin niyon ay Aslan Escanio. May hatid na kasiyahan sa kanyang dibdib sa lalamang iyon. Kinalunisan na excited na bumangon si Malka dahil ng araw na iyon ipipirmahan ang kontrata para sa paglist niya ng pwesto ng kanyang magiging butik. Idagdag pa raw muli silang magkikita ni Aslan. Tumawag ito sa kanya kagabi at sinabing sasamahan siya nito sa Heraldo Building pati na rin sa mga malalaking dokumento para sa butik niya.
Pumayag naman siya dahil gusto niyang kausapin ito ng personal at ang pasalamatan niya ito dahil sa ginawa nitong pagtulong sa kanya noon. Ang problema nga lang niya ay kung naaalala pa ba siya nito. Oo nga't may nabanggit ito noong nasa Bohol pa sila na sinabi nitong pamilyar siya dito. Well, siguro nga ay dapat silang mag-usap para makumpirma niya. Nagsisimula pa lang siyang mag-agahan nang marinig niya ang pagtunog ng doorbell. Alam niyang nasa sala si Manang Lita kaya hindi niya pinansin iyon. Hindi pa siya nakakasubo nang pumasok ito sa komedor. Ihan nandiyan na si Aslan at hinahanap ka. Pagbibigay alam nito. Kumabog na naman ang kanyang dibdib at sa pagkakataong yun ay magkahalang excitement at kaba ang kanyang nararamdaman. Nagpasalamat kasi siya kay Manang Lita at ipinagpaliban muna niya ang agahan. Lumabas siya ng komedor at pinuntahan ng lalaki sa sala. Naabutan niya itong nakatitig sa istanteng malapit sa pintuan. Parang engross na engross ito sa ginagawa kaya hindi siya napansin. Tumikhim siya para makuha ang atensyon nito. At nang lumingon ito ay biglang sumaryoso ang mukha nito. Why did you cut your hair, Queen? Tanong nito na obvious na para nito ang larawan niya sa stante sa itsura niya ngayon. Do you know that you look like Queen Amidala when you had long hair? You were very beautiful. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay niya rito at nagpasalamat siya sa compliment na natanggap. Ilang tao na rin nagsabi sa kanya na may hawig nga siya kay Natalie Portman dahil sa nunal malapit sa kanyang pisngi. Maliban daw na mistisa rin siya na maganda at nakuha niya sa kanyang yumaong ina. Pinaupo muna si Aslam. Ikinuwento niya rito ang nangyari 8 months ago. Bumangga ang kotse ko. Noon, nabasag yung salamin at tumalsik at sumugat sa ulo ko. Ang sabi ng mga doktor, mabuti na lang at hindi natamaan ang mukha ko at dahil napasubsob ako sa manibela ng sasakyan na itago ang mukha ko. Nahihirapan ang mga doktor na gamutin ang mga sugat sa ulo ko dahil makapal at mahaba ang buhok ko noon kaya pinutol nila. Hindi ko naman magawang magpahaba uli dahil nasasanay na rin ako na maiksi ang buhok. Paliwanag niya. Malda, hindi ka ba nagka-amnesia? Biglang tanong nito. Naguluhan siya. Ano bang klaseng tanong yan? Paano naman ako magkaka-amnesia gayong alam ko naman kung ano ang nangyari sa buong buhay ko? Maliban na lang siguro sa ang hinaharap dahil hindi naman ako manghuhula. May halong pagbibirong sagot niya. Pero hindi natawa. Seryoso pa rin ang mukha nito. Kung hindi ka nagka-amnesia, bakit hindi mo man lang ako maala? It's almost 9 months since I helped you. Parang naiinis na sabi nito. Hindi niya napigilang tumawa ng malakas. Kung gano'n ay nakilala rin pala sa nito. Nagsalubong ang mga kilay nito. What's so amusing, Queenie? Napatigil naman siya sa pagtawa. Akala ko kasi ay nakalimutan mo na ako. Nag-iisip na nga ako ng paraan kung paano sisimulang magpasalamat sa iyo. Ikinuwento niya rito ang mga taong tumulong noon. May ngiting sumilay sa mukha nito pagkatapos pero napalitan din ang paglulumo. I saw you when you met that accident. Hindi ako umalis noon kahit sinensyasan mo na ako. Ako ang tumawag ng ambulansya at ako rin ang nagdala sa iyo sa East Avenue Medical Center dahil nagtakbuhan ang lahat yung mga taong humahabol sa atin. Natakot yasa sila na baka may dumating na pulis. Nagsalubong ang kanyang mga kilay dahil wala siyang maaalala sa mga sinasabi nito. Aslan. Sa St. Luke's ako binalikan ng malay at hindi sa East Avenue Medical Center. Pagtatama niya. At nang makarecover ako ay dinala ko ng stepmother ko sa Cavite. No, sa East Avenue kita unang dinala. Pagkatapos kang suriin ng doktor at masigurong ligtas ka, ay umuwi lang ako saglit para magpalit. Pero pagbalik ko ay wala ka na sa ospital na iyon. Ayon sa nurse na nakausap ko, ay may kumuha sa iyo at nagpakilalang kamag-anak mo. Inilipat ka nila nang hindi ko nalalaman. That's the end of everything dahil hindi na kita nakita. Paano kita hahanapin ngayong hindi ko alam ang pangalan ko? Sinubukan kong puntahan ang bahay na pinanggalingan mo noon pero walang makipag-usap sa akin. Parang hinaplos ang kanyang dibdib sa kanyang nalam. Kaya pala hindi siya tuluyang pinabayaan ni Islan. Wala nga lang siyang kamalay-malay sa totoo dahil itinago na siya ng kanyang madrasta. My God, kung gano'n ay utang ko ang aking buhay kay Aslan. Kung hindi dahil sa kanya ay baka patay na ako. Gusto tuloy niya itong yakapin bilang pagpapasalamat sa ginawa nitong pagtulong sa kanya. Kailan mo pa ako nakilala? Nung nasa Bohol tayo, nung kinuha mo yung laruang eroplano ng batang Amerikano na napunta sa puno. Bumalik sa alaala ko ang babaeng tinulungan ko noon na nakibitin sa puno. Pero bago pa man nangyari yun, ay pamilyar ka na sa akin nung una tayong magkita sa restaurant. Naalala niya ngayon at kaya pala may mga pagkakataon na
na parang may gustong sabihin at ipabatid sa kanya, lalo na noong kasal ni Ginger at Tenzin. Bakit noon pa hindi mo sinabi sa akin na kilala mo na pala ako? Kailangan ko munang makasiguro, kasi hindi mo ako paniwalaan. Isa pa akala ko kasi ay nagka-amnesia ka dahil alam mong nauntog ang ulo mo sa manibela ng kotse noong maaksidente ka. But seriously speaking, Queenie, I'm very glad you're successfully overcome all the obstacles in your life. Sa pagkakataong iyon ay nakangiti na ito. Yes, she was also very glad and thankful to the Lord. Maging kay Aslan, hindi niya alam na ito na pala ang taong tumulong sa kanya upang madugtungan ang kanyang buhay.